Ka-Express, muling pinag-uusapan ang susunod na hakbang ni Kai Sotto matapos lumabas ang mga ulat na maaring hindi muna siya tumuloy sa NBA Summer League at sa halip ay seryosong ikinonsider ang pagpasok sa isang NCAA Division I program sa US. Ang development na ito ay agad na nagpasiklap ng usapan sa basketball community dahil maaari nitong baguhin ang direksyon ng kanyang NBA journey. Sa mga nakarang buwan, naiugnay ang pangalan ni Kai sa ilang NBA opportunities na bilang ang posibilidad na makakuha ng Summer League invitation mula sa iba't ibang kupunan. Gayunpaman, wala pang official na announcement na siya ay pipirma o maglalaro para sa particular na NBA team gaya ng Los Angeles Lakers o Los Angeles Clippers. Ang mga ganitong pangalan ay nananatiling bahagi ng mga ulat at spekulasyon sa media at fan discussions, hindi pa kumpirmadong kasunduan. Samantala, ang NCAA realm ay lumilitaw na isa itong alternatibong landas dahil sa mga pagbabago ng eligibility rules na maring magbigay kay Kai ng pagkakataong maglaro sa mataas na antas ng collegiate basketball habang patuloy na hinahabol ang kanyang NBA dream. Kung sakaling ito nga ang kanyang piliin, malaking pagbabago ito hindi lamang para sa kanyang career kundi pati sa paraan ng pagtingin ng NBA scouts sa kanyang development pagkatapos ng kanyang ACL recovery. Ngayon, ang tanong ng maraming fans ay simple pero napakalaki ng implikasyon. Ituloy pa kaya ni Kai ang paghahanap ng direktang NBA opportunity o mas magiging epektibo ang pagdaan muna sa USNCAA bago muling sumubok sa pinakamalaking liga sa mundo? Habang marami ang nag-aantay ng susunod niyang hakbang patungo sa NBA, lumalakas naman ang usap-usapan tungkol sa isa pang posibilidad, ang paglipat sa isang NCAA Division I program sa US bilang bagong daan patungo sa kanyang pangarap. Sa unang tingin, maaaring isipin ng ilan na ito ay isang paglihis sa orihinal na plano. Pero kapag sinuri ng mabuti ang sitwasyon, makikita na isa itong strategic option na maaaring magbigay kay Kai ng panibagong exposure laban sa mataas na antas ng competition. Ayon sa mga ulat, ang NCAA option ay naging mas makatotohanan dahil sa mga pagbabago ng amateurism rules na nagbukas ng pinto para sa ilang international at dating professional players na makapaglaro sa Division I basketball sa ilalim ng ilang kondisyon. At ito ang naging dahilan kung bakit muling naging sentro ng diskusyon ang pangalan ni Kai. Kasabay nito, patuloy ding lumalabas ang mga usapan tungkol sa interest ng ilang NBA teams at sa posibilidad ng Summer League opportunities. Gayunpaman, mahalagang linawin na wala pang official na confirmation na pipirma siya o sasali sa Summer League roster ng Los Angeles Lakers o sa Los Angeles Clippers o anumang particular na NBA franchise. Sa katunayan, ang mga ito ay nananatiling bahagi ng mga ulat, posibilidad at haka-haka ng sinusubaybayan ng mga fans. Dito nagiging mas interesting ang sitwasyon kung ang layunin ay makarating sa NBA sa mas matatag na paraan, maring magbigay ang NCAA ng pagkakataon makapaglaro si Kai laban sa ilan sa pinakamahusay na collegiate prospects sa US. Bukod sa regular na exposure, mas madalas ding naroon ang mga NBA scouts sa mga laro ng malalaking Division I conferences. Isa pa sa malaking benepisyo ay ang tuloy-tuloy na development. Matapos ang kanyang ACL recovery, mahalaga makabalik si Kai sa regular na high-level competition upang maipakita na nananatili ang kanyang mobility, timing, rim protection at overall conditioning. Ang bawat laro ay magiging pagkakataon upang maipakita sa mga NBA executives na handa na siya bumalik sa pinakamataas na antas. Gayon pa man, hindi nangangahulugan na isasara nito ang pinto sa NBA Summer League o iba pang professional opportunities. Sa katunayan, ang pangunahing layunin ay nananatiling pareho ang makapasok sa NBA. Kaya ngayon, dalawang landas ang patuloy na pinag-uusapan ng basketball world. Ang una ay ipagpatuloy ang paghahanap ng direktang NBA opportunity sa pamamagitan ng Summer League o training camp invitations. Ang ikalawa ay gamitin ng NCAA bilang panibagong hakbang upang lalo pang mapataas ang kanyang stock bago muling sumubok sa NBA. Anuman ang magiging final na decision, malinaw na nananatiling buhay ang pangarap ni Kai. At sa harap ng kanyang mga fans, ang pinakamahalaga ay ang pagpili ng landas na magbibigay sa kanya ng pinakamagandang pagkakataong maabot ang NBA sa tamang panahon. Kung susuring mabuti ang sitwasyon ni Kai ngayon, isang napakahalagang desisyon ang nasa kanyang harapan. Hindi lang ito tungkol sa pagpili kung saan siya maglalaro sa susunod na season. Ito ay tungkol sa pagpili ng landas na may pinakamalaking tsansa upang tuluyan niyang maabot ang NBA.
Sa isang banda, nananatiling malaking pangarap ng bawat basketball player ang makakuha ng pagkakataon sa NBA Summer League, training camp o Exhibit 10 contract. Ang ganitong mga opportunity ay nagbibigay ng direktang exposure sa mga general managers, coaches at scouts ng NBA. Isang mahusay na performance lamang ay maaaring magbukas ng panibagong pinto. Pero meron ding kabilang panig. Kung sakaling piliin ni Kai ang USNCAA route, hindi ito nangangahulugan na umatras siya sa kanyang NBA dream. Sa halip, maaaring ito ay magiging mas mahabang paghahanda upang mas maging kompleto ang kanyang laro bago muling sumabak sa professional level. Sa NCAA Division 1, halos gabi-gabi ay may mga NBA scouts na nanonood ng mga laro. Ang bawat rebound, bawat block, bawat assist at bawat depensa ay nakikita ng mga taong gumagawa ng mga desisyon sa NBA draft at sa player recruitment. Para kay Kai, maaaring ito ang pagkakataong maipakita hindi lang ang kanyang taas at rim protection, kundi pati ang kanyang mobility matapos ang kanyang ACL recovery. Isa rin sa mga pinakamahalagang aspeto ay ang consistency. Sa professional basketball, hindi sapat ang isang magandang laro lamang. Kailangan maipakita ng isang manlalaro na kaya niya maglaro sa mataas na antas sa loob ng buong season. At kung makakalaro si Kai sa NCAA, magkakaroon siya ng regular na competition laban sa mga batang elite prospects na maaari ring inaasahang mapupunta sa NBA. Ito ang klase ng environment na maaaring makatulong upang mas mapino ang kanyang laro. Gayunpaman, hindi rin dapat isara ang usapan tungkol sa NBA opportunities hanggat wala pang official na announcement tungkol sa kanyang susunod na kupunan. Bukas pa rin ang iba't ibang possibility. Ang mga pangalan ng Los Angeles Lakers at Los Angeles Clippers ay patuloy na nababanggit sa mga usapan ng fans at media, pero sa ngayon ay wala pang official na confirmation na may kasunduan o roster spot mula sa alinmang dalawang kupunan. Ang anumang susunod na hakbang ay nakadepende sa magiging desisyon ni Kai at sa mga opportunity na konkretong darating. Ang magandang balita para sa mga Pilipinong tagahanga ay malinaw na nakabalik na si Kai sa landas ng competition matapos ang kanyang rehabilitasyon. Ang pinakamahalaga ngayon ay ang pagpili ng sitwasyong makakatulong sa kanyang pangmatagalang pagunlad at magbibigay ng pinakamagandang pagkakataon upang maabot ang NBA. Kaya habang hinihintay ng buong basketball community ang official na decision, nananatiling buhay ang isang malaking tanong, diretso na nga ba si Kai sa USNCAA upang palakasin pa ang kanyang NBA resume? O may isang malaking NBA opportunity na bang biglang darating na tuluyang magpapabago sa lahat ng usapan? At yan ang susubaybayan natin. At sa susunod, tatalakayin natin kung aling landas ang maaring magbigay kay Kai ng pinakamataas na tsansa upang tuluyang makamit ang kanyang matagal ng minimithing NBA dream. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.